pinapayag na po si Saldico, tila bumilis po bigla ang kilos ng budol na ICI. Ngayong umaga ay nagpalabas sila ng kanilang press release na kakasuhan na raw po nila si dating Speaker Martin Romualdez. Marami po ako nakikitang reaksyon, marami po akong nakikita na parang nagbubunyi. Sa wakas, kakasuhan si Martin. Alam mo ninyo, kaya po tayo may tinig maisog upang atin kayo ay gabayan. Ang ICI po ay malaking budol. Wala pong ngipin, wala pong basihan sa batas. Kahit yung pagpopondo sa ICI, budol po iyan. Wala pa pong kinakasuhan ng ICI sapagkat wala naman po sa poder ng ICI ang magkaso o dili kaya lalo pa mag-prosecute ng kaso. Wala po. Ang ICI ho, kung meron mang value yan, dahil ako ay walang sampalataya riyan, ang ICI ay fact-finding lamang. At yung fact-finding nila, anuman ang lumabas sa kanilang investigation, whatever that means, kanila lamang po itong ire-recommenda. Recommendatory lamang ang ICI. Kaya nga po budol yan panay lang sila propaganda na si Martin ay itinapon na rin sa ilalim ng bus kasama ni Saldico. Wala ho, wag kayong magbubunyi. Wala pa hong kaso yung Martin Romualdez. At wag din ho kayong magbubunyi na siya ay kinasuhan ng plunder. Wala po. Basahin po ninyo maigi yung kanilang propaganda. Si ICI merely recommended the filing of, among others, yung plunder. Marami yung nagtatanong, bakit hindi kasuhan ng malversation? Nandoon na po kasi yung malversation sa plunder. Yung plunder, marami yung abogado na nakasubaybay din sa ating pahina at yung iba siguro ay mga hukom. Ang plunder kasi mga kababayan, sisikapin kong pasimplihin Pag pinalabas mo kasi yan, plunder, agad papasok sa isipan ng ordinaryong tao. At tama naman, 50 million mahigit ang ninakaw nito. Tama yan, dapat kasuhan. Hindi pa po plunder yun. Yung iba naman hinahanap, bakit walang malversation? Kasi po sa plunder, kinakailangan po ng predicate crimes. Nandoon na po yun, yung plunder, yung violation ng anti-graft law, at yung bribery, o yung panunuhol. Nandoon po lahat yun. So yung propaganda nila na sinampa o may rekomendasyong sampahan ng plunder si Martin Romualdez, malisyoso po yun, propaganda po yun. Bakit? Ang layunin po noon ay upang pakalmahin ang galit na galit ng mga mamamayang Pilipino. Ilang ulit na hong naglalabasan ang Pilipino sa kalsada. Kanya nga po sa pilit nilang pigilan ang ating paggamit ng ating karapatan na payapang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin at sama ng loob sa mga marling polisiya, kurakot, korupsyon at drug addiction ng mga nasa pamahalaan, tatakutin kayo ng sedition. Tatakutin kayo ng inciting to sedition. Meron na po tayong ginawang interview, yung mainstream media, yung SMNI po, patas naman yan. They ask the hard questions. Pero yung isa pong nag-interview sa akin, wag na natin banggitin yung pangalan at kilala naman ninyo. Kitang-kita naman ninyo ang layunin na pakasiraan lang yung mga tao o personalidad na ayaw niya. Samantalang nakita naman niya siguro sa inyong comment at reaction, talagang munghing-munghi na kayo sa kanyang inasal, sa kanyang sariling programa. Alam mo ninyo, ang tao kahit may pinag-aralan, hindi ho talaga kasama sa pag nag-aaral ka, may modo ka Kayo, pag nag-imbita kayo ng bisita sa inyong bahay, siguro naman, bibigyan nyo ng tamang kortesiya at respeto, hindi ba? Pero kakaiba kayo, kung nag-imbita kayo ng bisita sa bahay ninyo, tapos binabastos ninyo. Yun po yung nangyari. Bakit? Sangit-ngit po niya na ang constitutional successor ay si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit ba ayaw mong respetuhin ang saligang batas? Ano po yan
I'll use the term dilawan. Proud dilawan po yan. Proud Pinklawan po yung nag-interview sa akin. Kaya nga po, balik natin sa kanya. Di ba't ang tawag ng mga dilawan sa 1987 Constitution ay Cory Constitution, Cory Aquino Constitution? Sapagkat nung panahon niya, ito ay muling naisulat. At nung panahon niya, ito'y naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito. That's why they called the 1987 Constitution as the Cory Constitution. Ngayon, yung mismong professed proud yellow/Pinklawan, isinusulong niya na lapastanganin, yurakan at sunugin ang mismong Cory Constitution na kanyang sinasabing siya'y dilawan at pinklawan. Ganyan po katwisted ang pag-iisip ng mga yan. Mga brat po yan. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, galit sila sa iyo. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot sa iyo, aawayin ka nila. Bakit? Yan po ang trademark nila. Kaya po yung sa atin, paulit-ulit, parang kulang na lang sabihin niya, santabi na natin ang saligang batas. Tapo na natin yan, sunugin na natin yung Cory Constitution at gumawa tayo ng isang bagay na labag sa ating saligang batas. Yun na lang ang kulang niyang sabihin eh. Nais ko na nga akong biruin sa kanyang programa eh. Anong gusto mo? Gumawa tayo ng isang bagay na seditious, di ba? Pero obvious naman no, sa kanyang pananalita, wala siyang respeto sa ating saligang batas. Balik po tayo dito sa ating topic ngayong araw, drug addiction at corruption. Alam ko kung kayo naiipit sa traffic, napakarami na po nating live viewers, nasa 2,800 based on my, yung nakikita ko po sa aking Magic Eye. 2,800 live viewers, marami pong salamat. At ulitin ko, baka ho kasi one day pagising natin ay na-take down na yung ating mga pahina. Tulungan po ninyo na palakasin pa yung ating social media platforms. Sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Palakasin po natin. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Dito po sa Facebook, patuloy po nating palakasin. Patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-share, mag-like at mag-follow. Para po nang sa ganoon ay multi-platform po tayo sa social media, pati po sa TikTok. Sana ay patuloy kayong mag-like at mag-follow. Ano? So ito pong ginagawa ng ICI ay isang malaking budol, isang malaking sarswela. Nais po nilang palamigin ang ulo ng mga Pilipino. Ito pong buwan ng Desyembre parang hindi po nararamdaman ng maraming Pilipino. Bakit? I think more than 25% of the value of the peso, yung halaga po ng piso natin, more than 1/4 na po ang naubos dito. Yun na po ang nawala sa halaga ng ating piso. Baka mayroong mga taga-bangko rito o bankero, maaari ho kayo magmensahe magkano nagsara ang palitan ngayon ng dolyar kontra piso, piso kontra dolyar. Si at Kenzimil, ICI ay budol. Scammer yang ICI. Scammer ho talaga yan. Scammer ho talaga yan. Huwag ho tayong maniniwala riyan. Ano ho? Pinipili lang nila yung kanilang yuyugyugin para magmukhang malinis, mukhang maayos, pogi yung kanilang patron, si Bongbong Marcos. Bakit wala pa ngayon sa radar ng ICI ang Region 1? Yung Region 1, paulit-ulit itong binanggit ni Governor Chavit Singson, binanggit ito sa paragraph 30, yung famous paragraph 30 ni Ginoong Curly Discaya sa kanyang affidavit. Sadya pong hindi binasa yung paragraph 30. Yung paragraph 30, itinuturo po niya ang Regional Director ng DPWH Region 1. Ano po ang Region 1? Ilocos Norte. Pahayag po ni Curly Discaya doon, yung Regional Director ng DPWH Region 1. Hindi po ito sinasama hanggang sa ngayon sa investigation. At meron pong malinaw na footage at news report. Ipalalabas ko din po yun
dito sa ating pahina, hinahanda lamang po ng ating mga volunteers. Yung mga hindi tapos o substandard o agad nawasak na flood control projects sa Region 1, specifically sa Ilocos Norte, sa distrito ng anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Bakit hindi ito sinasama ng ICI? Kasi nga, budol si ICI. Nasaan? Kung si Martin Romualdez, merong kayong drama at propaganda, yung ICI, nakakasuhan, may rekomendasyong kasuhan ng plunder, ng indirect or direct bribery, ng graft or malversation of public funds. Paano niya nagawa yun nang walang kontratista? Hindi ho ba unang lumabas yung pangalan ng kanilang binansagan na flood control king? Pribado, kontratista, ang pangalan ay Alex Abelido. Ito ay tinawag na flood control king, Alex Abelido. Hindi ho natin sinasabing siya ay guilty o tama yung pagkakabansag sa kanya bilang flood control king. At karamihan sa proyekto nung Alex Abelido ay nasa Leyte sa distrito ni Martin Romualdez. Bakit nawala na rin sa investigation at sa storya itong flood control king Alex Abelido? Ni hindi pinatatawag o pinatawag ng ICI. Bakit? Budol ho ang ICI. Yung High Tone Construction and Development Corporation at yung SunWest Construction and Development Corporation. Unahin po natin yung SunWest dahil dun sa hierarchy ng kanilang kumpanya, higit na malaki yung SunWest Construction and Development Corporation. Yung High Tone Construction and Development Corporation, yung Christopher Ko, kapatid ni Saldi Ko. Hanggang ngayon ba'y nasa ospital pa rin ho ba ito ng Bicol? Sapagkat nung nagsimula yung Blue Ribbon, nung Blue Ribbon ay nasa tamang direksyon pa, ito po ay nasa ospital, mataas daw po yung presyon. No? Ilang buwan na ho, baka nasa ospital pa rin ho ito, pakisilip nga nyo dyan sa Bicol. Itong SunWest Construction and Development Corporation at High Tone Construction and Development Corporation, hindi po ito matawag hindi po ito mahipo Bakit? Ang tanong tuloy ng ordinaryong Pilipino, ito bang SunWest Construction and Development Corporation at High Tone Construction and Development Corporation ay clearing house? Ginamit ba na clearing house ito at laundromat? Labahan ng maruming pera na nagmula sa flood control funds? Bakit iniiwasan ang SunWest Construction and Development Corporation? Bakit iniiwasan ang High Tone Construction and Development Corporation? No? Ito yung mga tanong ng mga ordinaryong Pilipino. Yung simbahang Katoliko, kinakailangan magpahayag kayo. Nung lumabas si Saldico, wag daw basta-basta maniniwala. Naniwala nga kayo doon sa 30,000 figure na namatay sa drug war. 30,000. Nakita ba ninyo yung mga namamatay sa baha? Last year sa Bicol, yung 200. Nakita ninyo kung gaano karami yun? Ang hirap itago, hindi ba? Paano mo itatago yung 30,000? Na namatay sa bintang ninyo sa drug war? Agad-agad kayo naniwala. Bakit itong issue ng drug addiction? Itong issue ng malawakang korupsyon. Bigla kayo magsasalita na wag basta maniwala at humingi ng gabay para magkaroon ng discernment? Double standard kayo. Double standard kayo. Nangamamatay na ang mga tao. Wala pa rin kayong pakialam. Wala pa rin kayong pakialam. Huwag sana kayong ipokrito. Huwag sana kayong ipokrito. Ako po ay Katoliko pero hindi ko na gusto kung saan dinadala ng aking simbahan ang kanyang mga nananampalataya. At alam ko hindi lang din ako.
Hindi naman huututo ang Katoliko na pag sinabi ni ganitong pare ay susunod. Hindi ho. Kaya lang ho kami patuloy na pagiging Katoliko at nagsisimba sapagkat may kinikilala ho kaming Panginoon at hindi po kayo yun. Huwag po ninyo kaming turuan ng mga kaipokrituhan ninyo. Ulitin ko ha, pag may sakuna, ang gagaling, ang bibilis. Maging generous kayo sa inyong donasyon ngayong linggo o ngayong araw na ito dahil tutulong tayo sa mga nasalanta ng ganito. Ang daming ang pera ng gobyerno, ayon yung sitahin ninanakaw daang bilyon, trilyong piso, pero tahimik kayo. Ang daming pera, sobra-sobra. 1 trillion binuhos sa infrastruktura para sa flood control. Anong ginawa? Hindi ho in-implement yung 1 trillion napunta lahat sa bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr.